So, ayun. So, back tayo dito. Pero kakatapos ko lang magsulat ng aking routine for the day. So, gusto ko lang din i-share. Parang, I've been having a lot of thoughts this past few days and I will share it to you. Kasi, wala akong mapagsabihan and feel ko dito ko siya kayang ilabas. So, actually, I have a lot of thinkings na parang negative about sa sarili ko and I've been really harsh sa self ko because I'm always thinking na yung expectation sa akin ng sarili ko and expectation ng ibang tao na what if sa gagawin ko na to, might mag-fail ako. Yung that kind of mindset, hindi ko siya totally malabanan agad-agad dahil hindi siya ganun kadali if nag-manifest na siya sa utak mo. Pero, sabi ko nga I usually think about what others might react sa akin. If mag-feel ako, baka pagtawanan lang ako ng tao. If mag-feel ako, baka parang ano lang tingin sa akin ng ibang tao. If hindi ako mag-succeed, baka ganito, ganyan. But my mentor once told me na wala naman talaga palang taong deserve ang pagalitan or kutyain or i-judge because we're all just people. Ang deserve natin is direction and guidance para mas mag-grow and matuto sa buhay. Kasi tama naman talaga and naniniwala ako na tayong lahat sa mundo, hindi naman talaga tayo perfect. Hindi totoo yung practice makes perfect kasi a lot of people have been practicing all their life just to have that kind of one shot na mag-succeed sila after 1,000 tries and attempts of failure. And while thinking of it, wala talagang perfect eh. Yun nga lang, we all assume that perfection should be a thing kasi it looks beautiful. It looks ganito, napakaganda, napakaayos, kaya perfect. Pero in reality, wala naman talagang perfect. So, I wanna share my feeling kasi right now, giniplan ako ng mentor ko and to be honest, I felt that kind of excitement way back when I first started in this kind of industry. That kind of excitement na parang feeling ko kaya kong magawa lahat and I'm also excited for that new activities na gagawin. Although, since parang ilang beses na rin talaga nangyari pero ang tagal rin before ito ulit na ulit, parang may thoughts ako na yung bittersweet na what if hindi na mag-click, what if ganito. And my mentor, she actually answered my question. Kasi, ang naging ano nun is parang, sabi niya, if nagkataon na mag-succeed ka and imo-monitor natin ang bawat activities mo, at least, meron kang ipapakita or ipapresent na talagang ito yung mga naging activities mo, bakit ka naging successful sa ganyan na ginagawa mo. Pero if ever na ginawa mo yung best mo at ginawa mo talaga yung todo mo, pero wala pa rin, we could evaluate and troubleshoot para malaman natin yung next step na gagawin mo. Kung ano ba talaga yung aayusin mo, i-improve mo. So, parang dun pa lang, parang nagkaroon ako ng assurance na, wow, oo nga no, I will just give my best and hindi ko kailangan matakot kung mag-fail ako or what. Because kapag nag-try ako, ganito, ginawa ko yung best ko, I know na may tao na willing mag-help sa akin para mag-improve and mag-guide. So, yun yung parang isa sa kinasabik ko doon. And I also love the feeling na kapag may mga tao na willing talaga to help you unconditionally, not just about money or pagkain or just to survive kasi kapag ganun, I usually feel helpless. Pero yung help you to grow and realize the value within you,
yun kasi yung pinaka-priceless dahil walang ibang taong kaya magpakita sa'yo nun. Except sa ilan lang na tao dito sa mundo. Kaya, if may gano'n na tao na willing kayong i-help ka, regardless kung ano kayo or hindi man kayo kaano-ano, cherish them. So, I wanna share my routine before. Nung nag-start ako dito, I usually celebrate my first 3 wins kapag gumigising ako sa morning. I really love the feeling na kapag kinokombo ko or kinakamada ko talaga yung morning ko. Kasi, for example, I usually struggle waking up in the morning kasi parang I don't have that kind of excitement para bumangon. But, those kind of 3 wins na kapag sabi ko, i-celebrate ko to, nagiging madali sa akin. So, the first thing, babangon ako para mag-init ng tubig. The second one was fix my bed. And the third one is to prepare my things para maligo. And then, celebrated na ang first 3 wins ko. After nyan, ang gagawin ko nyan is magbabasa ako ng book. And then, maliligo. And then, after ko maligo, I'll be doing meditation. Tapos, iinom ako ng tubig or ng coffee or ng hot water, regardless kung ano yan. Ganon ko sinaselebrate. Hanggang sa, kapag nakokombo-kombo ko siya, wow, parang feeling ko naging successful na ako kahit small lang siya. So, gusto ko siyang ibalik. And gagawin ko talaga siya, feeling ko, starting tomorrow. Kasi nakapag-set na ako ng routine. Pero sana matupad tong routine na to kasi ilang beses na ako nag-set ng routine before. Pero bago to ha. Bago to. So, ibig sabihin, I'm sure matutupad to. May basbas na to na fountain pen. So, I also wanna tell you about the activities that I wanna try because I want to go out of my comfort zone. I feel like I've been comforted sa pag-aaral ng language kasi it has been my pastime. Pero yun kasi yung naging novel ko before. Kaya parang yun talaga yung nag-push sa akin para gawin ko yung i-celebrate ko yung wins ko. So, na-realize ko kasi napakadami ko palang mga bagay na gustong gawin pero iilan lang naman pala yung kailangan kong gawin. So, I wanna try doing some films. I wanna try being an actor. I wanna try being a performer sa stage or what. I wanna try being a public speaker. I also wanna try being a host. And gusto ko i-try din na mag-share ng story ko sa maraming tao. And I also love to try learning new things. I wanna try and discover another side of me. And I also wanna try writing, making my music, orchestrating stuffs, writing my songs. And I also love about doing yung talagang magkaroon ako, makapag-travel ako anyway, na mag-isa. Or may kasama, pero may alike mindset. I have a lot of things. I have big dreams. Pero just thinking about that, I don't have the capacity to do it all because parang kapag pinapakinggan ko pa lang yung sarili ko, parang na-overwhelm na ako. Ano ba yung uunahin ko doon? So, ang ginawa ko, I listed them para at least alam ko yung gagawin ko. So, sabihin natin at least 5. Yung 5 things na gusto kong matutunan ngayon this 2025 since break muna tayo sa language pero hindi ko siya alisin. I wanna try and immerse myself sa buhay ng isang tao na talagang totoo and honest siya sa sarili niya, which is talking to myself, doing some vlogs, and also trying to internalize how to be a public speaker and a host. I also wanna try to come up with my ideas na talagang pulido talaga siya. So, alam ko naman, it takes time kasi before naman talaga ako gumaling sa mga skills ko ngayon like singing and speaking my native tongue. Actually, 5 years ago, I remember kung gaano talaga ako ka-terrible dati. So, sabi ko, hindi siya malabo.
So, ngayon, actually yung in-learn ko, gusto ko matuto mag-model. So, gusto ko matuto ng mga poses kasi feel ko napaka-common na ng poses ko and I wanna try fashion. So, gusto ko i-fix yung mga damitan ko. I wanna be comfy and fashionista at the same time. Um, Gusto ko mag-wear ng mga clothes na talagang hindi ko pa nararanasan pero gusto ko at the same time comfortable ako sa clothes na yun. So don't wear to impress other people, wear to express yourself. Wear to express yourself kasi kapag alam mo paano maging comfortable and express yung sarili mo sa pagdadamit mo, then you'll be happy and magiging mas madali sa'yo gumalaw and carry your day on. So, another thing na gusto ko matutunan is yung camera, yung pag-shoot. Kasi before, I used to do um, parang shooting, pero around figures naman siya. When I was 8 years old or 9 years old. And ang quality ng camera ko before that time is 3GP pa. Pero alam mo yung good news dun. Kasi ang sarap pala sa feeling na ginagamit ko yung Nokia dati. Pang shoot lang dun. And ngayon gusto ko siyang gawin. Pero this time, sa sarili ko naman. So I wanna try some new angles. Kasi parang, sabi ko, it's also an asset kapag matututo ako gumawa ng mga films na kung saan kaya kong express yung sarili ko. I wanna make some vlogs and films na talagang therapeutic sa maraming tao. Na kapag pinanood nila, yung sure talaga na parang magiging therapy yun para sa kanila and talagang maraming, alam mo yun, um, talagang mag-i-enjoy sila kapag pinanood nila. And then, I also wanna try some editorials, editing, kasi I used to suck at editing. I used to edit, pero editing has been crucial for me kasi kapag nag-edit ako, it feels like I'm wasting a lot of time. It feels like I'm wasting a lot of ganito, ganyan. Pero na-realize ko lang na editing is also an asset and therefore kailangan ko siyang matutunan. And gusto ko na talaga siyang matutunan ngayon. And to be honest, I also want to try to dance gracefully. Gusto kong ibalik yung dance ko before na talagang magaling ako sumayaw. Kasi, eto, just a short backstory. When I was a little kid pa, I was always praised for my dancing skills. Pero, most of the time, I was also being discriminated for being soft. Yung parang napapasabi sa, ang lambot mo naman, bakla ka yata. Yung ganun ba? And then, sabi ko, ano po yun? Paano pong ganito, ganyan, na hindi naman po ako nagkakagusto sa ganun ba? Pero, alam mo yun, after that kind of thing, I tried to be, akala ko nun, para maging masculine is para tigasan yung katawan. So, every time na sumasayaw ako nun, tinigasan ko talaga yung katawan ko. Hanggang sa, naging habit ko na siya. And then, ang pagsayaw ko ngayon, parang na talagang ting-ting. O, diba? Parang ting-ting talaga. Pero I wanna try and learn it. Gusto ko matuto talaga na marami pang bagay. Gusto ko maging successful sa life. And I always having a dream. I'm always having a dream about ma-awardan ako sa maraming tao. And I don't know what kind of award was that. Pero nakikita ko kung gaano kaningning yung mga light sticks, tapos paano nagpapalakpakan yung mga tao. And being on stage, nakikita ko yung smile sa mukha nila. Kasi grabe yung feeling nila na na-inspire sila. And yung feeling na parang nakapagbigay ako ng joy sa maraming tao. Napaka-priceless kasi yung gano'n na feeling eh. So sabi ko, siguro, I know dadating talaga yung time na magiging successful ako. Dadating talaga yung time na magiging ganun yung life ko. But, hindi ko pa alam kung saang bagay. So, sabi ko, kung ano man yung ibigay sa akin dito, anything, basta mangyari yun, I would love it. I would cherish it. And talagang,
sabi ko na lang talaga sa sarili ko, yun talaga yung isa sa mga pinaka-love ko na bagay na maranasan. So, ayun. And, actually, yun nga, kapag ganito kasi mga oras like 1 to 3, I couldn't sleep kapag ang dami kong mga ideas. Kapag sumisipa sa akin yung dopamine, na parang ang dami ko pang kailangan gawin at gusto kong matapos. So, my pastime was just either walking, talking to myself, doing a vlog, or writing down my thoughts, or organizing some things. Parang feeling ko kasi napaka-therapeutic niya sa akin. And, ayun. I hope everyone, sa lahat ng nakapanood, I hope everyone enjoyed this vlog, and I hope na sana may mga natutunan kayo, may mga nahanap, and I hope na, and I hope maraming nag-enjoy sa vlog na to, and I also hope na may natutunan kayong key, or parang may narinig kayo na another na pwedeng maging susi para ma-unlock nyo yung sagot sa maraming katanungan nyo. Kasi usually, I always unlock the hidden doors, the locked doors sa mga sagot ng ibang tao. Kaya I also love trying to mingle with people na talagang I feel na kayang makatulong sa akin. And talagang willing talaga na parang mag-help para mag-grow. So, ayun lang. And feel ko parang ayun lang. And see you soon sa next. Bye-bye!